Nakapag-try ka na bang gumawa ng tinapa, kabamba? Kung hindi pa, panoorin mo ito hanggang dulo para malaman mo kung paano ko ginawa itong homemade tinapa. Galunggong at bangus yung ginawa ko dito. Kaya tara, samahan mo ulit ako dito sa aking kusina, manood, matuto, at mag-enjoy. Wala nang patumpik-tumpik pa, kabamba. Start na nating gawin. Naglagay lang ako ng 1 litrong tubig dito sa aking baking dish. Kahit anong klaseng baonan o kaya canister ay pwedeng-pwede dito. Naglagay ako dito ng 1/3 cup at 2 kutsarang asin. Haluin para matunaw yung asin. Meron akong ditong 1 pirasong bangus at 5 pirasong galunggong. At nahugasan ko na to. Hindi ko na dito tinanggal yung hasang at yung kanyang laman loob. Para yung itsura nito ay para lang yung nabibili natin dito sa bayan. Ilalagay natin dito sa ating tinunaw na asin sa tubig. Takpan at ibababad natin ito ng 2 hanggang 3 oras. Habang nakababad to ay kailangan itong ilagay sa chiller. After ng aking pagbababad dito ng 3 oras, yan na yung naging itsura niya. Aalisin lang natin yung tubig na ating pinagbabadan dito. Itong aking ginawang homemade tinapa ay tamang-tama ito para sa kapwa nating Pinoy na nasa ibang bansa. Mahal din kasi ang presyo nito sa ibang bansa. Dito sa aking steamer ay nakapaglagay na pala ako dito ng tubig. Medyo dinamihan ko na yung paglagay ng tubig dito. Sakto sa pag-i-steam natin ng ating bangus at galunggong. Para hindi dumikit yung ating isda sa steamer, kailangan natin ito pahiran ng olive oil. Pwedeng-pwede kahit ano yung cooking oil na gamit nyo. After ko ito mapahiran ng oil, ay akin lang ilalatag yung mga isda. Kung tatanungin nyo naman kung magkano ko nabili itong galunggong at bangus, ay nasa 165 po lahat yan. Syempre, mas mahal ng konti ang presyo nito kaysa sa nabibili dyan sa bayan. Yung naluto ng tinapa. Pero mas nakakasigurado ka naman na malinis ito dahil sariling gawa mo ito. In-steam ko lang pala ito ng 45 minutes. After to ma-steam ay hinayaan ko lang itong lumamig. Then nung lumamig na ito, dito sa aking steamer na ginamit kanina, ay tinapon ko lang yung natirang tubig. Tsaka ko ito hinugasan at pinatuyuan. At naglagay ako dito ng 4 na sheets na aluminum foil. Dahil dito rin natin papausukan yung ating tinapa. Alam nyo ba, kabamba, na first time ko rin lang gumawa ng tinapa. After ko mailagay yung mga aluminum foil, ay naglagay ako dito ng 1/3 cup na brown sugar. Next step ay kailangan natin dito ng 4 na tea bags na black tea. Kahit na anong brand na black tea, pwedeng-pwede. Yung laman lang yung kailangan natin dito. Ito lang yung gagamitin natin na pagpapausok dito sa ating tinapa. Isa lang itong home remedy kung paano natin pausukan yung ating tinapa. Malalaman nyo dito, kababa, kung maa-achieve ba natin yung lasa o kaya yung kulay ng ating tinapa sa paraan na aking ginawa. Kaya panuorin lamang ito hanggang dulo para malaman mo. In-spread ko lang pala yung ating brown sugar at black tea. At saka ko naman nilagay yung ating isda dito. Nilagyan ko rin ito ng aluminum foil bago natin ilagay yung takip ng ating steamer. Para talagang makulong yung usok nito. Dito sa aking gagawin na tinapa ay hindi ko na kailangan dito ng pampakulay pa. Dahil dito sa ating pagpapausok ay makukulayan na ito. Kaya all natural yung ating ginagawang tinapa. Iset lang natin sa pinakamahinang apoy, yung parang nag-iiniin lang ng kanin. Ini-steam ko lang ito ng 35 minutes. Huwag kayong mabahala habang ini-steam niyo ito na amoy na susunog. Ganun lang po talaga yung amoy niya. After ng pag-steam o kaya pagpapausok, yan ang magiging itsura niya. O diba, kabamba, mukhang tinapa na. Na-achieve natin yung talagang kulay ng tinapa. Di na natin to kailangan ng isprihan ng pampakulay. Hayaan lang ulit natin itong lumamig bago natin alisin dito sa steamer. Kung tatanungin nyo naman kung ano na yung naging itsura ng loob ng aking steamer, yan ang itsura niya, kabamba, naging uling na. Pero sa pinakailalim nito ay hindi ito nasira. Kaya wag na wag ninyong kalimutan ito na lagyan ng aluminum foil. Kinaumagahan ay akin nang prinito itong aking nalutong tinapa. Ito na yung aming almusal kanina. Habang piniprito ko naman ito, ay meron naman akong kunting alinlangan kung na-achieve ko ba yung totoong lasa ng tinapa. Ito na yung sagot sa aking alinlangan, kabamba. Na-achieve ko po yung totoong lasa ng tinapa. Napag-aralan ko lang naman ito dito sa ating YouTube Academy. O diba, talagang madami kang matututunan dito sa social media. Pwedeng paki-like and share naman itong video na to. Thank you for watching, kabamba. See you sa aking next cooking vlog.